So good day everyone, my name is Christian Verobo and I am the first reporter of our group, which is the Group 5. Our topic is all about the Chapter 6, the Barangays, Part 1. So Mankayo has always been an ancestral domain of the Lumads even before the Spaniards set foot on its ethnic ground. So ang Mankayo is mono jud ni siya ang ginapuy-an sa mga manubo ug mandaya atong unang panahon bisan wala panabot ang mga Spaniards diri sa atua. So ilang kultura is kanang kuan jud siya, puno jud siya og kanang mga kaisog bitaw, mga isog kay na sila ng mga tao. Tas ang ilang mga leader ani na time is ginatawag nila og bagani. Ang bagani kay mo ni sila ang mga isog or mo ni sila ang mga panlaban nila. Ang mga bagani pud kay mo pud niyang kanabitaw kanang napamatud-an jud na mo jud pinakaisog sa ilahang lugar. So, although Mankayo started formally as a Christian reduction in Bukana and present-day Banlag, much of the names that its barangay continue to perpetuate to this day were already in use even before Father Arius started converting pagans in the area. Names like Hagimitan, Nabuk, Tutoy, Pasian, and Salug, obviously derived from native terms, were the very place names the missionaries heard when they first infiltrated the heavily canopied rainforest that used to provide shade to pocket settlements along the Agusan River. When Mankayo was finally constituted as a town in 1954 by virtue of a presidential order, it only consisted of 11 towns. So, ang Mankayo is nagsugod siya, ang Mankayo kay pag-abot sa mga Kastila, nagsugod ang kanang settlement sa Christians dito sa Bukana. So the first barangay natong i-tackle is ang Awaw. So Awaw has two versions that persist today on how Awaw got its name. So ang the first nag-suggest na pangalan is gikan siya sa word na sawawon. Kaning sawawon is gikan ni siya sa pangalan sa Mandaya na kanang tigulang na siya or kanang first Mandaya tribal leader na si Anaklito Kinob. So kani siya nakuan is mo ni siya ang kana bitaw ang mga lumay ginatawag ni siya para kanang kuan bitaw kanang himo bitaw siya memory sa kanang or kanang sawawon gitawag na siya og sawawon para himon bitaw siya memory or kanang ang ihang siya na tao is dira jud siya bitaw og kanang memory kanang mahinumduman ihang mga pagka-leader ana. Then rather places names were used as reminders of open landmarks, locations of convergence,
marketplaces, and at times events, religious of other or otherwise, that have significant influence in the life of a clan or tribe. Next is ang ikaduha na tawag ani is ang awaaw. So other place names advocates, however, say that awaw can be a corruption of awaaw. So ang kaning awaaw is mo ni siya ang isa sa ang awaaw is ang Bisaya word. So kani daw ang awaaw is hinterland. So di ba ang ang pasabot sa awaaw is kana bitaw ilaha dong lugar is mingaw. Daghan pa daw kayo didto kanang sagbot, layo kay siya sa kanang mga na lugar. So ang kani siya na lugar is kanang wala bitaw siya ka-contact sa lain na lugar. So Mandayos first occupied the stretches of Awao, enjoying the simple amenities of primitive life, hunting, fishing, and farming, contact with the outside world other than the other. So ang mga mandayap ang mga mandayapod ang una na nakapuyo jud diri as Awao. Ang ilahang paagi para mabuhi sila dinhiya is ang mangayam sila, hunting, and then fishing, and also kanang mag-uma. So kani sila na mga peoples is wala jud ni sila yung mga contact sa other barangays or other place kay layo kay ni ilahang lugar. Like the downstreams barangay of Moncayo, Awao experienced its worst flood in 1957. So, kaning tuig na 1957, mao jud ni ang pinaka-worst na nahitabo na kalamidad sa Awao. This time kay na-damage jud ilahang mga panginabuhian tanan-tanan. So 11 years later, a prolonged drought would hit the area for 7 long months. So ni 11 years na pud ato is naabot na pud ang kalamidad na init ayo na ngauga na ilahang mga yuta. This time kay kanang maglisod na silang pangita sa ilahang mga panganabuhian, making it one of the most affected villages and was otherwise considered a very flourishing rice granny. Wala ilahang mga tanom dili na mabuhi tungod kay uga na kay ang mga yuta, but the revenge barrio would find itself on the road to recovery years later when Bataan Loggers. So this time gitabangan sila sa Bataan Loggers mo nang naka-recover ilahang community. A concessionaire helped construct the first primary school of the place and supported the establishment of the barangay's Roman Catholic Chapel. Later, in 1972, the same year that Mabuhay became a city of Awao, DRC would become the second concessionaire in the area, followed by the Balderrama Logging Corporation in 1978. So this time kay ang ilaha bitong lugar kay nakasulay jud sila og lisod bitaw kaayo pero pag-abot bitaw sa mga logging companies kay natabangan sila ani na time, tapos dinhi pod na time is natukuran ang Awao og eskwelahan o kanang simbahan bitaw na Roman Catholic. Tas katupong 1972 ang mabuhay na pod ang naghimo og kanang ang mabuhay na pud ang nisulod sa Awao para tabangan sila. And then kanina time din hiya kay kani po na time din hiya tong pagkuan sa mabuhay, pagtabang sa mabuhay, nahimo nana sila kanang leader or kana ilahang barangay leaders ang threatened by a festering insurgency. Bacolod, that a small barrio folk hero, joined the local resistance group Alsamasa and was partly instrumental in driving away the rebels from the area. As a testament to this strength, the first Araw ng Awao was celebrated in 1896. The same year, he was installed the barrio's new chieftain. So, kani si Moises Bacolod is mo ni siya ang first na nahimong leader sa Awao. Kani siya is kanang ginatagin kanang gihimo na bitaw siya og kanang mura na siya og bayani sa mga tao dito kay siya ang nagpahawa sa mga rebelde dito sa Awao pinaagi sa Alsamasa. So kanang bisan og kulang og education ang dituan na lugar no kay nangayo gyapon siya tabang sa mga ahensya like sa mga agricultures para kana bitong madungagan bitaw ang ilahang kaalaman unsaon pagpanginabuhi, unsaon pagpanguma, tas para
para sa ilahang pamagi na inana, ang ilahang mga pananom is kanang mulambo bitaw siya. Tas kanang his leadership, also deficient in terms of solid educational basis, has been acknowledged as aggressive. Only 2 years in his post, Bacolod secured the assistance of the Agriculture Department in introducing modern farming in the barangay. This breakthrough gradually increased yields from farmlands and would lead to the inevitable construction of farm-to-market roads financed by global finance institutions. So, this time kay sama sa kanang pagtukod niya sa mga eskwelahan, sa mga stages, building, din hapon na time is natukod ang National High School sa Awao. Gitabangan ang pagtukod ani gitabangan siya sa Moncayo National High School para mahimo siyang extension class. So, sa likod sa iyang pagkahimong leader ani na time is dinhiya po namugna ang 16 ka purok sa Awao. This time pod is natauran og kuryente ang Awao. And then natauran og kuryente ang Awao pinagid to sa tabang pod sa sitio Mabuhay. So ethnic groups putting down roots along the Agusan Basin was scarce. This elite tribe, who are the original descendants of the tribe that now productively inhabits the settlements found in the provinces of Agusan, Davao, and Surigao, ruled their communities with a highly evolved bureaucratic structure that was centered on leadership, respect, and tribal tradition. The influx of new settlers in the 50s, most Christians from other parts of the Visayas, would gradually transform Awao to a remotely carved-out community. But it well in 1954 when his progressive community of elite tribesmen that was once part of Jatiba or Hagimitan in the old Caraga province was declared a barangay. So, ang Awao is originally part siya sa Jatiba or Hagimitan in the old name Caraga province. So, became an official barangay. Nahimo siyang official barangay itong 1954. It was first inhabited by elite tribes along the Agusan Basin, known for their strong leadership and tribal traditions. Atong 1950 pod kay itong 1950s pod kay ang mga Christians or ang mga Christian settlers gikan sa Visayas naabot siya sa Awao. So gradually transforming Awao into a more developed community. So ang kaning mga Christians is gitabangan jud nila ang Awao para mahimo na siyang barangay. So ang dirian na time ang nahimong barangay, ang first na nahimong barangay leaders is si Jose Mating 1954 to 1955. Kani siya is modyo na siya ang first appointed teniente del barrio. Next is si Pedro Ambuladora. Nagsugod atong 1956 to 1958. Kani siya is appointed leader lang. And then si Wenceslao Espina 1958 to 1960. Kani siya na is elected barangay leader. And then next si Manuel Sabayo. Kani si Manuel Sabayo is siya ang next na pod na appointed barangay leader. And then si Enrique Lara Jr. Kani si Enrique Lara Jr. is elected barangay captain jud siya sa Awao. And then next is the Julian Bacolod. Kani si Julian Bacolod is mo jud siya ang barangay captain. Then kaduha siya nahimong nahimong elected leader. So, next ay nahimo siya na kuha na po siya tong 1972 to 1978. Pero diri na time kay elected na lang siya appointed na siya na barangay leaders. No. Next is si Elanio Sahonia. Kani siya na tao is kanang nagsugod siya pagka-leader sa barangay itong 1981 to 1984. Kani siya po na tao is appointed lang. And then, ang kaduha po siya nahimong barangay leader tong 1981. Pagkahuman niya tong 1980 is kuha na po siya tong 1981 to 1984. This time kay appointed gihapon siya. Next is si Concepcion Ayes. Siya is appointed gihapon. And ang last na sa libro is si Moises Bacolod tong 1986 to present, pero wala na siya na-update karon. Kani si Moises Bacolod is elected barangay leaders lang siya sa Awao. So,
Good day everyone, my name is Nina Gladirin Nino and my assigned barangay is the Babag and Banlag. Also, we will discover what is the historical background of each of these barangay. Now, first we have the barangay Babag. Babag started as a small community formed by natives from the nearby places like Nabok and Makupa. So nadani sila sa fertile land dool sa Nabok and Agusan rivers. But even before sila nakaabot, ang Spanish priest kay already made na sila og contact with the small riverbanks communities. So, based istorya sa mga tigulang, ang mga missionary daw sa una kay naa sila gihimo nga beautiful bell nga nahimo atong 1896. Tas kani siya is para makuha ang atensyon sa mga lumad, especially kay Dato Ingao. So, di ba pag magdomingo kay naamantay insa kanang naamay ganang bell kanang sa Katoliko nga simbahan di ba na may bell nga motingog or magbagting para timailhan nga magsugod na ang simba. So sa una gigamit nila ni para dali ra sila mapa-introduce ang Christianity sa lugar. So later on, i-dedicate ang area sa patron saint nga si Nuestra Señora del Pilar. Na karon nga panahon, siya ay kanang nga simbahan or kani nga simbahan is nahimo na siyang kuwasay. So, Babag was mentioned sa duha ka documents ni Father Hoyos. Sa 1984, naapay 67 families or 374 people. Pero by 1890, ni-drop ang number to 255 Christians tungod sa tribal conflict. Burag kani siyang tribal conflict na discuss na ni atong chapter 3 about atong Jesuit manata. So, pag-abot sa 1917, nanay mga settlers nga non-native or starting with Policarpio Aquino Sr. nga nagtudlo og new skills og nagtukod pod sa first school gamit ang natural materials. Kung ingon siguro ta og natural materials, ang ila sigurong gipanggamit didto is ng kawayan, nipa or mga kahoy. So, ang pangalan daw nga Babag is gikuha sa dako nga kahoy nga tumba across Agusan River. Dool ni siya sa lugar nga ginaadtuan sa mga lumad para mag-trade. Then ang tree became a landmark ug mao nga gigamit siya as basis sa name sa baryo. So, mao ni ang pillars of Babag. Sa 1978 to 54 si Vicente Fulmon nahimong Teniente del Barrio. Teniente del Barrio pa sa una is because dili pa siya nahimong officially nga barangay. So 1952 si Policarpio Aquino Sr. Teniente del Barrio. Ug matingala mo unsay ibig sabihin anang DO, ang abbreviation anak niya is dito. Na ibig sabihin kung unsa ang iyang naa sa ibabaw, ug same ra gihapon pag-abot sa ubos bargi ana na para mas mapadali. Then sa 1952 to 60 is Pastekyo Romero nahimong Teniente del Barrio. Then sa 1960 to 64 si Alberto Yongyong, 1964 si Manuel Lapaya. So kani nga year nahimo ng official nga barangay ang Babag. So naano siya official nga elected nga barangay captain. Then sa 1964 to 66 si Vicente Fulmon, acting barangay captain. Nahimo lang siyang acting barangay captain is because ani nga time burag na something nahitabo mong naingana siya. Then sa 1966 to 67 si Baldagos Gumisan acting barangay captain gihapon. Then sa 1967 to 72 wala siya giingon didto nga kinsa ang nag-lead o acting barangay captain or barangay captain ba siya. It's because ana siguro nga time is na something nahitabo nga conflict, then walay election ang nahitabo. Then pagka 1972 to 82 si Benigno Aquino nahimong barangay captain. Then sa 1982 to 84 si Vivencio Fulmon acting barangay captain. Then sa 1984 to 87 si Massimo Cabahog barangay captain. Sa 1987 to 89 si Policarpio Aquino Jr. Si Canisia is anak ni Policarpio Aquino Sr. katong ikaduha nga nahimong Teniente del Barrio. So nahimo siyang barangay captain. Then si 1989 to 92 si Alfonso Cachero barangay captain. 1992 to 97 si Isabelo Candilado
barangay captain. Sa 1997 to last sa iyang termino is the Arthur J. Balangtaz. So, barangay captain. Kani siya, wala siya dili gibutang og siya nga year kutob is because ang na-record ani na libro is kutob rapor ani nga year ata. Then, karon ang Babag covers 346 hectares and its center is Magmon. And it includes 3 sitios and 12 poroks. Most people rely on farming, poultry, and livestock since 30% ra ang mga employed nila. Then, fortunately, daghan sila water sources. So, in 4 total, so, maayo ang ilang irrigation. So, according sa 2002 census, na sila 616 households which is total of 3,352 people. Common nga sinultian nila is ang Cebuano, Ilonggo, Ilocano o Mandaya. High po ang ilahang taas ang ilang literacy rate is because na sila 90%. Then, ang 30% anak kay mga college of vocational graduates. So, ang ilahang parang nga gina-celebrate is the October 11. So, ang Babag is 19 km away from Moncayo and borders of Compostela. So, medyo layo siya. Naagihapon sila access sa motorcycles, pedicabs, and limited public transport. So, nakatabang sab ang mga government projects like schools, healthcare centers, a gym, market, and farming facilities which is kanang nag-improve jud sa community. So, that's all for Barangay Babag. Now, let's proceed to Barangay Banlag. So, Banlag story goes back to 1880 when Father Saturnino Hoyos converted 30 Dibabawan families into a Christian community called Moncayols. So, gihimo nilang leader si Dato Daguhoy nga nahimong si Luis. So, tungod sa tribal conflict, napugos sila nga mulikay og mobalhin near sa present poblasyon. Though ang area was originally called Moncayo or Bocana, later on people started calling it Banlag. So, dili kayo ko makahatag ahas siya specific nga area is because wala kay ko katuod ani nga lugar. Kutob rin ko sa unsa Moncayo to Tubo-Tubo to Babag. So, which supposedly came from the American Praise Band of Lags. Pero sa tinuog lang, ang ingon nila dili daw ni kaayo kanang katuuhan nga story. It's because ang logging or ang logging sa area is dili siya nagsugod siya atong time nga 1950. Then kana nga time nang wala na ang mga Americans human po na sa World War II. Plus medyo lisod po tuuhan nga ang mga locals mogamit daw og lisod nga English phrase as their place name. So mas posible pa daw nga ang Banlag gikan sa Bisayan word nga pasabot libat or crossed eye nga simbolo sa confusion or pagkawalay direksyon. So, mauto ang mga feeling sa mga tao sa una kanang lost or unsure daw. Though this theory isn't fully proven, it's kanang unsa daw mas sound more believable pa daw siya. Though, karon naara ang mga elected officials of Banlag. So, sa 1960 to 68, si Pedro Montifolca, barangay captain. 1969 to 70 si Juanito Aguilon Sr. Sa 1971 to 75 si Antonio Lingaya. 1976 to 80 si Patricio Dizon. Sa 1981 to 85 si Jose Tobes. Sa 1986 to 88 si Alberto Anip. Sa 1988 to 1991 si Tranquilino Daza. Sa 1992 o 2002 is si Simplicio A. Lasquete. Then sa 2002 hantod siyang anang term na human si Marlon Bazarte. So during sa American period gamay ra daw ang mga written record sa Banlag tungod sa oral tradition or ilang inistoryahan sa mga Mandaya people. Pero pagkahuman sa World War II, ang education nahimo siyang more important, especially sa mga dato nga pamilya nga ilang gipa-eskwela lang mga anak. Ang mga pamilya daw dito nga mga buntas, asdang, magunot,
og Aiko kay mao sila ang isa sa mga instrumento nga mas naay development ang banlag. O unang negosyo daw dito is ang ila Diosdado Parado og Marcelina. Then ang si Kapala Asdang was the first appointed barangay leader in 1953. Then yung follow dayon si Marcelino Dalisay. So na-declare as official barangay ang Banlag on June 19, 1960 through Republic Act 2744. So si Pedro Montefolca kanang siya ang first elected nga barangay captain sa hantod 1968. Then 1964 was a turning point, no? Anong mas murag unsa nindot ni siya nga time because niabot ang 4 logging companies plus naapay construction project by BJ Kinner and mga Sarmiento. So nagtukod sila mga dalan, mga tulay og ang una nga primary school sa yuta nga gihatag ni Quirino Bontas. Si Fortunazal Topas naman ang nahimong una nga teacher and si Eliza Ausan nga niabot pa og college administrator mao ang nahimong unang principal. So that's all for Banlag, no? And the other barangay will be discussed by my co-reporter. That's all. Thank you po. Let's go to the early story of Bailo. So, the first thing to know is way back in 1948, it was a pretty big deal for buying and selling stuff. So, ang Bailo is ginailag siya nga busy of trading. But now, things are different and farming is harder for people. So, what's really interesting is how the land changed, who owned it. So, it used to be mostly the native people's lands, but then it became farmland owned by others. So, apparently, the old folks remember a time when the native people were really attracted to new things like atungkan, like the traders brought like the smell of tobacco and the colors of canned sardines. So, ang mga native people is gina-trade po nila ilang mga ancestral lands para lang makakuha atong mga goods. So, and para makuha po to nila itong mga trading goods around, nagagamit sila og mga rafts, motorboats, and bankas on the river. So, it was like the rivers is lang ways para makuha to nila itong mga trades. So, because this trading was such a big part of what happened there, the place got its name Bailo. So, motong natawag na siya nga Bailo, which is a Cebuano word that means exchange or like when you swap things. Even though most of the people living in Bailo were the original indigenous people, the fact that there was a lot of buying and selling going on mostly started by Cebuano traders. So, it's actually made people from outside think that kaning Bailo daw is good for farming. So, the first people who decided to move to Bailo is katong mga small business guys. So, they look at the land and saw that it was really fertile, or meaning it was good for growing stuff, and they thought it would be a great place to grow things like vegetables and root crops. So, nasettled ang Bailo is right next to the Agusan River. And get this, there's even a school there now. Later on, the main part of the community moved to a place called Centro Bailo. So, a really important days was September 14, 1954. Kay tungod katupod nga adlaw is nakapik po sila very first official leaders for Bailo. And in that same year, Centro Bailo also got a brand new school and a Roman Catholic church. So, ang unang mga tao nagtulo dito nga school is si Rafael Cervantes and Pedro Aroma. So, Centro Bailo became the new center with important things like government, schools, and church. But dili lang pud kay always nga dali ra pud sa Bailo, no, kay naapos sila mga problema like big floods, mga like dili enough nga water og mga bugs nga nagakaon silang crops. Pero bisag tungod ni ana nga mga issue is naagapod sila really active cooperation, which are like groups where people join together to help each other out with things. When the first real school came to Bailo, it wasn't until 1962
1962 that they built the first primary school, and it was called Buay Primary School. So the story says the name was abused to people, and some older folks even called the place Bailo Buay. So maybe Buay was a local name for the area. So the land where they built the school was given as a gift by Escolastico Alimong and Tupukan Kundaban, who was actually one of the native people. So what's cool is that the people who started Bailo, and they were a mix of the original tribesmen and the non-native people who had come to the area. So nagtabang yun sila para ma-build ang eskwelahan. So the very first building they had wasn't permanent. So it was just a temporary and was built a little bit away from the actual school land at first. So they used whatever they could find around, like nipa palm and kugon for the roof, bamboo and wood for the walls and frames. So, and even coconut leaves mo, ito lang ginagamit para ma-build lang ang eskwelahan. So, ang unang nga person nga nagtudlo dito is si Victoriano Ases. Iyang gitudloan is ang grade 1 for a year. And then another teacher named Qfes Umbena took over. Now, let's talk about the moving school to Buay. So, in August of 1964, na usa ka tawo nga nagning Eulalia B. Basanyes, who was like a boss of all the schools in the area and later become a big deal at Bukidnon State College. So, nag-ingon siya nga i-move ang school to a place called Buay. So, ano nga idea is para iisang mga classroom sa usa ka area. So, ang pinakauna po dali nga rason is mong gi-move nila nga school kay tungod ang mga maestra daw is maglisod og adto dito sa old school building kay tungod muagi pa sila og 5 ka sapa sa Buay River og 1 ka sapa sa Libuton River. Maong gi-move ang eskwelahan kay tungod maglisod og commute ang mga maestra. So mao to nga nag-build sila og new school buildings in Buay. So the first one for the younger kids in grades 1 and grades 2. So was built when someone named Amasio was the leader. So then later when Eulalia B. Basanyes became a mayor, nag-built na po siya another building for the older kids in grades 3 and 4. So, the move was all about making it easier for the teacher and having a better setup for school. Let's talk about the barangay Kasuon. So, ang Kasuon, sa una daw is dili pagod siya kaugalingon nga barangay. Murag kabahin na kini sa dako nga barangay nga gitawag og San Isidro. So, niadto panahon na pud ang Kasuon nga nailhan siya nga daghan kay abaka. Usa siya katanom nga gigamit sa paghimog mga PC ug uban pa. Nya mga tawo nga nagpuyo dito is ginatawag siya nga dibabawon. So ganahan kay sila mukaon ug humay sa bukid nga ilang kaugalingong gitanom. So ang Kasuon po daw is usa po daw siya ka maayong lugar para mangayam. So ang mga luma dito is makakita sila itong mga baboy ihalas, bitin, unggoy, halo, iring og usa. So ang Kasuon po daw is usa siya ka pristine native settlement o usa kini kalimpyong og natural nga lugar diin nagpuyo ang mga lumad. Wala jud daw siya maimpluwensyahe sa mga tawo gikan sa gawas bisan pa sa sulod sa mga napulo ka tuig human sa World War II. So pagkahuman ni atong 1962, ang Kasuon daw is nahimo na siyang kaugalingon nga baryo sa usa ka lugar nga gitawag og Mungkayo. So gikan na pangalan nga Kasuon kung asa mga lumad moingon niini nga Kasuon. So ang pasabot niini kay daghan no kay ditog tagnok nga makita nila dool sa sapa o suba. So in year 1956, nagsugod og pagbago ang Kasuon sa dihang nainabot nga usa ka negosyanteng tigpamutulog kahoy gikan sa Davao nga si Desiderio Dalisay Sr. So nagtuko siya unang dalan gikan sa lawom nga lasang sa Kasuon padulong sa dako nga dalan. So kining dalana is sama siya sa usa ka abri nga pultahan ug daghang mga tawo gikan sa mga isla sa Kabisayan ang nagsugod sa pag-abot. So kadaghanan sa ila is nangabot ang magtrabaho sa tanang bag-ong mga kumpanya sa pagpamutulog kahoy nga nanurok ug nagtukod pugpud gani sila og mga daghan nga madalan alang sa agianan sa truck sa pagpamutulog kahoy. Unya nanapoy bag-ong kumpanya ang
nanapoy bagong kumpanya ang nagtukod og laing dalan, ginatawag ni siya nga munda. So kani nga dalan is nagkonektar siya sa usa ka lugar nga gitawag og palina sa kasuon. So busa mas ni sayon na karon ang pag-adto ug pagbalik sa mga tawo. So niadto 1956 is ang mga gobyerno is nagbuha sila og unang opisyal nga pagtan-aw sa yuta. So ilang nahibalaan nga adunay sobra sa 3,000 ka hektarya nga lasang nga mitubo pagbalik. Ug ang original nga mga tawo sa dibabawon ug bag-ong mga taga Bisaya is nagpuyo dito. So nagtanom na po sila ilahang kaugalingon, pagkaon ug usab mga pananom nga ilang mahimong ibaligya aron makakwarta. Isgutan na po nato ang kalibog bahin sa kung asa jud nga lungsod ang tinuod nga sakop sa Kasuon. So natong panahon na ang Kasuon is adunay kapin sa 300 ka tawo nga nagpuyo dito. So sulod sa mubod nga panahon ang silingang lungsod ang silingan sa lungsod ay ang Asunsyon. So miingon nga ang Kasuon kabahin sa ilang lugar tungod kay ang linya nga nagbahin sa duha ka lungsod miagi gyud sa tunga-tunga sa Kasuon. So tungod daw kay ang Kasuon nagtuo nga ang Kasuon tungod kay ang Asunsyon nagtuo nga ang Kasuon bahin kanila, sila ang nagtukod sa unang eskwelahan sa Kasuon. So nindot kay kadto sa ilang bahin. So bisag tuod ang Kasuon kaniadto usa lamang siya ka sitio sa San Isidro dinhi sa Moncayo, nahimo kining kaugalingon nga opisyal baryo. So niadtong 1960. So apan bisan pa niana ang problema kung kinsa gyud ang tag-iya sa Kasuon, wala pa gyud hingpit nga nasulbad. So niadtong Hulyo 1962 na nila sa katapusan na husay ang tanan ug nagkauyon nga ang Kasuon usa na gyud ka barangay sa Moncayo. Na po nato kung unsa mga gibati sa pipila ka orihinal nga mga leader sa Kasuon mahitungod sa pagpamutol sa kahoy ug sa mga tawo nga nangabot. So ang pipila niini nga mga leader sama nila Ramon Tabag ug Pedro Lacson nahimo ng mga higala sa mga tawo nga dili lumad ug namalit og mga yuta dito. So nagunahuna sila nga kung magtinabangay sila sa bag-ong mga leader nga Bisaya nga nangabot tungod sa pagpamutol sa kahoy, mahimo nilang mas maayo ug mas ma-develop ang Kasuon. So ang pipila pud sa una nga mga Bisaya nga mibalhin dito sama nila Benigno Valoria, Simeon Codella ug Luciano Adlawan nakapalit na usab og yuta sa palibot sa nahimutangan karon sa Kasuon. So nagunahuna pud usab sila nga maayong ideya nga ang pagtinabangay aron mahimong mas maayo ang komunidad. So dayon niadto 1959 mas daghang mga Bisaya ang miabot sa Kasuon. So kini ang hinungdan sa usa ka bag-ong butang ang unang Pinoy-anan sa mga kalagan nga mga Muslim sa Kasuon. So kini nga Pinoy-anan gisugdan sa usa ka leader nga ginganlag suta sa sang. Busa ang pag-abot sa mga tigpamutol sa kahoy ug sa ubang mga tawo dili lang mahitungod sa trabaho. Nakapausab kini kung kinsa ang nagpuyo sa Kasuon o naon sa pag-grow ang komunidad. So after 1 year nga miabot ang mga unang kumpanya sa pagpamutol sa kahoy sa Kasuon, nahuman nila ang pagtukod sa unang eskwelahan dito niadto November 18, 1957 ug ang unang magtutudlo kay usa ka lalaki nga ginganlag Luis Sugaro. So nindot kay ang eskwelahan kay wala kini siya gitukod sa usa ka dakong kumpanya kundi kadaghanan sa mga lokal nga leader is naghiusa sa tanan sa pagtinabangay sama sa usa ka panighusa sa komunidad nga ilang gitawag nga bayanihan. So nagtinabangay silang tanan sa pagtukod niining usa ka anda ng eskwelahan tungod kay nakatukod sila sa eskwelahan nga nagkahiusa, nagkuan pa sila nga maghimo na pud og daghan. Busa gigamit nila ang samang paniguusa sa pagtukod sa unang simbahan sa San Isidro. So ang yuta diin nila kini gitukod gidonate kini ni Simeon Codella. So naadto 1962 si Simeon Codella nahimo siyang unang opisyal nga leader sa maong barangay. So ang unang pare nga nagmisa sa bagong simbahan is mao si Padre Charles Horno nga sakop sa usa ka grupo nga gitawag og mga paring Meriknol. So naadto 1970 ang maong barangay nakadawat og nindot kaayong regalo usa ka building nga may 3 ka lawak. So kining building nga sa ulahi nahimong Kasuon Elementary School.
So karon nag-ingon sa text nga bisan taman og ang mga kumpanya sa pagpamutol sa kahoy ang nagtukod sa unang mga dalan sa kasuon, dili daw gihapon ingon ana kapaspas ang paglambo sa lugar pagkahuman. Giingon nga ang gobyerno gikan sa mas dako nga probensya o gikan sa atong kaugalingon nga lungsod, wala kay nagbuhat og daghang mga proyekto sa kasuon. Mao nga wala kay mga bagong butang nga gitukod aron makatabang sa pag-uswag sa barangay. Pananglitan dugay kayo una pa sila nakaangkon sa ilang unang fish pan sa tunga-tunga sa kasuon. So nahitabo lang daw kini ulahi pa adtong 1976. So busa bisan pa sa mga dalan murag hinera gyud daw gihapon ang pag-uswag sa kasuon. Karon pag-isgutan po nato ang leadership ni Tagaro. So si Tagaro is usa siya ka maayong leader sa kasuon sulod sa 5 ka tuig. Gipaningkamutan niya nga makakuha og edukasyon ang mga tawo, makabaton og trabaho og panginabuhian ug makakuha og tubig. So nagpatukod siya sa unang lawom nga atabay ug nakapaayo sa eskwelahan. Gisugdan sa niya ang samahan ngayon para sa pagtinabangay sa panginabuhian. So apan nahuman ang iyang pagka-leader ni adtong 1986 pag-abot sa gobyerno na Aquino. Pagkahuman sa panahon ni Leoncio Consing, so katuning nga tayo pagkahuman sa EDSA Revolution, so nahunong ang pagpamutulog kahoy sa kasuon nga nakapalisod sa kahimtang sa barangay. Sa liderato ni Taguro na napuy sa kataong ginganlan nga Aiko ang nahimong unang napiling kapitan sa kasuon. So nakakuha siya og opisyal nga lugar para sa barangay og 165 ka hektarya para sa reforestations. Sugdan usab ang araw ng kasuon ni adtong 1991. Nagpatukod sa si Aiko og reservoir, multi-purpose pavement og nagdala og kuryente sa sentro og nagtukod og health center. So aduna sa mga proyekto gikan sa Danico, bahin sa solar power og donasyon gikan sa grupo sa Mandaya para sa pagpaayo sa mga tubod. So ang unang negosyo sa Banlag gipanag-iyahan nila Diosdado og Marcelina Parado. So, ang Banlag dati is bahin siya sa Ulaykon. So, adunay unang leader nga si Kapala Asdang ni atong 1953. Gisundan ni Marcelo Dalisay ni atong 1956 isip Teniente del Barrio. So nahimo kini kaugalingong barangay ni atong Hunyo 1960. So ang unang barangay kapitan ini mao si Pedro Montefolca. So nagsugod siya 1960 to 1968. So sa 1954 nagsugod ang operasyon sa upat ka kumpanya sa pagpamutulog kahoy nga nakatabang sa pagtukod sa unang dalan or ang BG Kinner ug ang Sarmiento nga kumpanya nga nakatabang sa Taytay. So tungod usab sa presensya sa mga kumpanya sa pagpamutulog kahoy, natukod ang unang elementaryang eskwelahan sa Yuta nga gidonate ni Quirino Buntas, leader sa Mandaya, diin si Fortunata Tupas ang unang magtutudlo ug si Elisa Ausan ang unang principal. So, hi everyone, I am Janami H. Buaya and I am the fourth reporter of Group 5 and my assigned topic is the barangays of Inambatan and Haginitan. Inambatan, originally called Inubatan, was a forested Mandaya hunting ground near the Manat River. It served as a tribal meeting place for celebrations and sharing stories over palm wine from the Ijuk tree. Early Mandaya settlers lived of fishing, hunting, and farming using the traditional kainin method. So, ang Inambatan is, ang original name jud ana niya is Inambatan. So, ang Inambatan is, muna siyang area nga rich in natural resources and is also known for its dense forest or kanang kalasangan. So, kana nga lugar is diraa ginaheld ang cultural and historical significance sa mga Mandaya people which are the indigenous group here in the Philippines. And then, ang Inambatan is located siya near sa Manat River. And ang Inambatan is dili lang siya, Inambatan is not just a practical space para sa panginabuhi sa mga indigenous people, but
Also, it is a center for their community life. And then, ang mga Mandaya or mga indigenous people is ginagamit nila ang kana nga lugar as their hunting ground and taking advantage of its abundant wildlife. And then, ang forest is mo na siya ang naga-provide sa ila og kanang materials para sa ilang mga gamit, sa ilang shelter ug sa ilang daily living. And then diraa sad naga-god mo na siya ang kanang ang tribal gathering place where ang mga members sa kana nga community is nagagather for their celebration, storytellings, and bonding rituals. And then nagagather food sila where they share or kanang nagainom dinaa sila gagather para mag-inom og kanang palmwine nga gikan sa idyok nga tea, which play a role in their tradition and social life. And then atong early Mandaya settlers practice a sustainable lifestyle relying on fishing, hunting, and farming. So ang ilang farming method is kanang mo na siya ang kaingin method, which is involves na dina ang slash and burn agriculture. So ang kana nga technique is ang is a simple and traditional but effective siya for small communities, and ginaalaw ginaalaw pud siya for them to cultivate crops in forested areas. So next is the barangay heads of Inambatan. So in the year 1956 to 60, the first Teniente del Barrio kay si Rodolfo Corbeda. And then sa 1961, si Alberto Nava, same sa position ni Rodolfo Corbeda, Teniente del Barrio siya. And then sa 1962, si Salvador Ispena, Teniente del Barrio sad siya. And then sa 1962, Eustaquio Doñez is Teniente del Barrio pod. And then the year 1962 to 64 kay si Benjamin Umadli, same lang gihapon. And then 1964 to 68 kay si Alberto Nava, which is the barangay captain, which is kanang na-appoint lang siya but but wala siya gi-elect. And then sa 1969 to 72 until 1972 to 89 kay si Victorina Segura, which is siya ang first elected barangay captain, and she won the July 15, 2002 polls among with the winners of the election kay sina Rudy A. Dagpilan, Elizardo Isigora, Felipe D. Sabidulas, and daghan pa. And then sa 1989 to 94 kay sina Tividad Aparis, which is maura gihapon to siyang kanang nakadaog nga barangay captain. In 1964, a devastating flood swept through Inambatan, Compostela Valley, destroying properties, crops, and lives. The influx of settlers from the other parts of the Philippines in 1952 altered the area's population, transforming Inambatan from a tribal domain into a sitio of Mamunga, and later into a barangay in 1956. The local indigenous people, unable to compete with the more educated Christian settlers, ceded governance to the newcomers. So, ang Inambatan atong year 1964 is naka-experience siya og kusog kaayo nga pagbaha, and then dako siya kanang na-effect
or na-damage dili lang sa properties sa mga namuyo kundili sa ilahang panginabuhi ug sa ilahang pananom. And then atong year 1952 is nagsugod og kadaghan ang mga settlers gikan sa laing lugar sa Pilipinas nga nangadto sa lugar sa Inambatan, which is naka-epekto siya sa pagbag-o sa population sa Inambatan. And then and then nabag-o sad ang ilahang tribal territory to sityo ng Mamunga. And then nahimo siyang ang Inambatan is nahimo siyang official barangay atong 1956. And then tungod sad sa kanang kakulangan sa kanang knowledge or kaalaman og edukasyon sa mga indigenous people nga Mandaya is kanang naglisod sila sabay sa mga Christian settlers. And then tungod ana is gi-give up nila, and then ilahang gipasa ang ilahang pamahala sa katong mga bag-ong nangabot. And then tungod sa pagbag-o sa ilahang liderato is nagdulot na siya og kanang dakong pagbag-o dili lang sa ilahang community but uso sa ilahang pamumuhay sa ilahang kanang lugar. Rodolfo Corbeda became the first appointed Teniente del Barrio, and later Victorina Sigura became the first elected barangay captain in 1972. Sigura remained in power for 18 years before handing over the rule of her twin sister Natividad Apari. In 1995, Sigura returned to power and remained the village leader today. Education in Inambatan began in 1960 with the construction of a primary school for grades 1 and 2, thanks to the efforts of local leaders and the Espina couple. So dinhi si Rodolfo Corbeta is mao na siya tong i-discuss ganako gaina nga siya ang first Teniente del Barrio sa Inambatan. And atong year 1972 si Victorina Sigura ang first elected as a barangay captain. And then si Sigura is nag-serve siya as a barangay captain for almost 18 years bago niya gipasa ang iyang pamumuno sa iyang kambal nga si Natividad Apari. And then atong year 1955 is nibalik siya sa iyang pwesto as a barangay captain, and gipadayon niya ang iyang pagka-liderato as a barangay hantod sa karon. And then ang education sa Inambatan is nagsugod siya atong year 1960, which is sa kana nga year is nakapabuhat na sila og eskwelahan sa elementary or primary grades, which is the grade 1 and grade 2. So kana siya nga pag-create og establishment is mao na siya ang result sa hard work sa mga local leaders and tungod pud sa Espina couple. The first school in Inambatan was built with light materials, and one of the early teachers was Nimiseo Alveso. And during the year 1970, Inambatan faced significant struggles, particularly due to the insurgency and military raids during sa panahon sa martial law. And then and because of that, the barangay of Inambatan was declared a no man's land, which meant it was considered unsafe or uninhabitable by the government. And then the military used harsh tactics, including the practice of hamletting. So ang pasabot sa hamletting is kanang gina-force nila ang isa ka family nga mubalhin sa laing lugar, and then
Ang purpose ana nila kay para ilahang dali ra nila mapasunod ang mga tao. Next is the barangay of Hagimitan. So Hagimitan, originally a scattered cluster of houses owned by pagan manubos along the river banks, became a key settlement in the 19th century. It was first visited by Father Martin Luengo, the first Jesuit superior in the Philippines in 1871, and later named Jativa by Father Orius in 1881 after his birthplace in Spain. The settlement saw conflicts, raids, and revolts, particularly between the Mandayas and Manubos, including a violent suppression in 1881 that resulted in arrests and deaths. So dinia the Hagimitan started as a small settlement of scattered houses owned by a pagan manubos along the river banks, and in the late 19th century it became an important settlement with the first recorded visit by Father Martin Luengo, the first Jesuit superior here in the Philippines in 1871, and in the year 1881 Father Orius renamed it as Jativa or Hagimitan, so after his hometown in Spain. So during this time, the settlement experienced conflict including raids and revolts between sa Mandayas and Manubo peoples, culminating in a violent suppression in 1881 that led to arrest and deaths. So dinhi ang pasabot ani is atong year 1884 ang Jativa has grown to 166 families, indicating the potential as a thriving settlement. But however, a census in 1890 revealed a significant population decline or nagka-ubos. Possibly daghang mga challenges nga naabot like naabay conflict, limited resources, or external pressure. So, in response to this, si Father Ramon Ricard took charge in 1892. So, ang iyang goal is para ma-revitalize ang kana nga area and to have a better engagement and effort para mas maka-attract pa siya og more settlers. But dili siya ingon ana ka dali kay ang iyahang settlements growth ug iyang prosperity is nag-end jud siya with the departures of the Spanish colonizer, followed by the relocation of the indigenous people due to dwindling resources in their area. So, the new settlement was established near a creek that was abundant with hagimit trees, offering a fresh start and more promising resources for the indigenous people. So, the presence of these trees likely played a significant role in making the area more appealing, as the hagimit trees are valuable for their medicinal properties, timber, and possibly for providing source of livelihood. So the shift marked a new chapter for the tribes, offering them a chance to rebuild their community in a more sustainable location. So next is the political fathers of Agimitan. So first is si Jose Agodo. Mauna siya ang first nga na-appoint as a barrio lieutenant. Second is si Domingo Lubanan. Mauna siya ang first elected barrio lieutenant. Next is si Porfirio Heramel, Eufrasio Batchancela, Domingo Lubanan, Vicente Inchon, Jose Holaso, Eulogio Lagaras, Cesar Cabonok, Vivencio Lubanan, and Raul Basañez. Si Raul Basañez is mauna siya ang
the banking and the support of his brother Vice Mayor Joel B. Basanyes, and he won the ABC presidency in 1987 and eventually snared the top post of the Federation of ABC, which is equivalent to a seat in the provincial legislature, and he tried staging a similar coup in 2002, but he lost in the ABC presidency to Babag Barangay Captain Arthur G. Baltazar by a vote of 13-8. And then si Basanyes pod is nakadaog na siya atong July 15, 2002 polls. So among sa mga nadaog sa poll kay sina Zaldi B. Hereda, si Vivencio A. Lubanan, si Desiderio F. Aison, and daghan pa. Next is the settlement initiated by the family of former Bagani Alas Lumbayanan Agustin evolved into a full-fledged barangay under Compostela with San Roque, Tutoy, and Pasian as its sitios. After World War II, it became a structured community with each sitio assigned a deputy barrio lieutenant and Jose Agudo as barangay lieutenant. Agustin significantly contributed to the community development by donating the first school site, leading to broader educational access. The government later supported with a PACD school building. Domingo Raganet was the first teacher in charge, followed by Gisosa Patrarca, who was credited for building the first concrete multi-purpose hall and securing a barrio hall and water pump. Estrada Carino became the first full-time teacher. So, this means that the settlements was begun through the efforts of a former Bagani who is Alas Lumbayanan Agustin. He is a tribal warrior leader, gradually developed into a recognized barangay under the municipality of Compostela. So, it included the sitios of San Roque, Tutoy, and Pasian, which helped expand its territory and population. So, after the World War II, the community became more organized and assigning a deputy barrio lieutenant to each sitio for better governance, with Jose Agudo serving as the overall barangay lieutenant. So, Agustin played a vital role in improving the community by donating land for the first school, which opened the doors to education for local children. So the national government support this effort by constructing a PACD or a Presidential Assistant on Community Development school building, which helped formalize the educational system. So, Domingo Raganit siya ang first teacher in charge, and later si Gisosa Patrarca she became instrumental in the community development, and she was credited for the building the first concrete multi-purpose hall, a barrio hall, and installing a water pump to meet the community's needs. And si Estrada Carino siya ang first full-time teacher, marking a significant milestone in the barangay's progress in education and public service. Good day, everyone. I am Christine Aragonada, and let's proceed. So, Macopa. Macopa is a village in the Philippines that was settled by Mandayan natives and Cebuano migrants after World War II.
The village got its name from a makopa na punuan that was used as a landmark by local farmers. Kay sa unang panahon man good if unsay makita sa mga tao, maura pud ang ilang ipangalan sa lugar. And nag-grow ang Makopa na village sa 1950 because of logging activities. So, sama andang punuan, which also attracted more people to the area. And this also leads na magpatukod og mga schools because kay daghan man siya og kuanan og punuan. So, in 1969, ang Makopa Village na official barangay na siya with Bonifacio Burdos as its first leader. The community focused on education and ang mga primary school kay nabuo siya sa 1957 with the help of local donations and labor. And over time, ang Tabanan family daw kay nahimong pinaka-importante na landowners sa area sa Makopa Village. And since logging had a negative impact on the environment, ang government kay nag-start sila to promote reforestation in the late 1980s. Pero since lisod siya because of mga insurgent activity or kananing mga conflict sa area. Pero despite this, ang Makopa Village kay gipadayon nila ang pag-develop with the addition of facilities like health centers and sports area. And next is ang Mamonga na Village. So, Mamonga is a barangay that is shaped like a rectangle and has fertile na yuta for farming. So, kaning Mamonga na village is napalibutan siya og duha ka river, which also covers 10 square kilometers. So, nahimong official ang barangay sa Mamonga sa tung 1912. And nakuha ang term na Mamonga tungod sa river or sapa na ga-flow or gadaloy diriya. So, Mamonga was originally founded as Gandia. Diba, Gandia, in 1879 by Father Saturnino Orgius, na maopoy pinaka-oldest settlements in Moncayo. So, during the American occupation, ang Spanish na mga missionaries kay na-lost ilang influence, which also caused some problems for the area. So, ang mga mandaya ng mga tao diri sa Mamonga kay ginaila sila as kanaganing mo-defend sila sa ilang kagalingon if naay mga threats na moabot sila ha. So, di ba tungod atong conflict sa una nga kanang problema sa village kay importante siya ang village kay importante siya because of its strategic location. Kay strategic means namugod siya mga pamaagi sama sa kanang location nga duol siya sa sapa sa river. So dali ra pud siya maka-communicate sa Davao nga side. Gamit lang ang river. So Mamonga's barangay leaders have helped improve the lives of residents by building things like roads and schools. And si Thomas P. Saludares is kanang notable figure siya or kanang high or important na figure siya because siya ang nag-donate sa land para sa mga public schools, and si Thomas pod ang nagtabang for community development. So, in 2002, Neste P. Saludares became junior, anak ni siya ni Thomas, became the barangay captain after the elections, along with a group of Kagawad Council members.